Isang araw noong Nobyembre 2020, may leader na dumalo sa pagtitipo namin. At nang matapos ito, binanggit niyang gusto niyang maghalal kami ng leader na mamamahala sa pag-i-edit namin. Sa gulat ko, nakuha ko ang karamihan sa mga boto. Lubos akong nagulat sa mga nangyari. Napili akong leader ng pangkat? Halos wala akong pagpasok sa buhay at wala akong realidad ng katotohanan. Makakaya ko bang gampanan ito? Kung magkaproblema kami, hindi ba natural lang na ang leader ang papanagutin? Paano kung hindi ko yun maayos at magdusa ang aming gawain? Naisip ko ang dati kong karanasan nang kumikilos ako bilang leader. Prinotektahan kong sarili ko nang di isinasagawa ang katotohanan. Nang makita ko silang ginagambala ang gawain ng iglesia, hindi ko ito ipinatigil at baka sumama ang loob nila. Bilang resulta, nakompromiso ang gawain ng iglesia at pinaalis ako. Kung hindi ko gagawin ng mabuti ang tungkulin ko ngayon, sa halip patagalin ang gawain ng bahay ng Diyos at ang pagpasok sa buhay ng mga kapatid paggawa yun ng masama. Hindi lang ang pagpapaalis ang alalahanin ko, may posibilidad din na matanggal ako. Ayokong makitang mangyari yun at ramdam kong hindi ko kaya yun. Kaya sinabi kong wala akong sapat na pagpasok sa buhay at hindi ko kayang lumutas ng problema, kaya hindi ako bagay sa posisyon. Nag-isip ako ng napakaraming dahilan nun. Sabi niya dapat kong tanggapin ang tungkulin at magpasakop doon. Pero hindi talaga ako mapayapa roon. Sobra akong nag-aalala. Hanggang sa bigla akong naisip ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Dapat kang magpasakop at aktibong makipagtulungan. Ito ang iyong tungkulin at iyong responsibilidad. Ano man ang hinaharap, dapat ay mayroon kang pusong sumusunod. Kakimian, pagkatakot, pag-aalala, hinala. Wala sa mga ito ang dapat mong maging saloobin ukol sa tungkulin. Tama. Habang pinag-iisipan ko ito, nakaramdam ako ng kahinahunan. Napagtanto kong nagmula ang tungkuling ito sa mga pagsasaayos ng Diyos. Hindi ko man naunawaan ang kalooban niya, hayaan ko lang ang sarili kong pangunahan niya. Matapos yon, naharap ako sa mga problema at paghihirap sa tungkulin. At nakita kong walang pagsulong ang gawain namin. Nag-alala na naman ako. Na kung hindi bubuti ang paggawa namin, hindi ko maiiwasan ang pananagutan ko bilang leader. Naligalig ako dahil sa pag-iisip ko nito. Isang gabi habang nakikipag-usap ako sa isang kapatid, hindi ako mapalagay habang kinikwento niya ang tungkol sa dating leader na pinaalis dahil hindi niya hinanap ang katotohanan o nagsikap na mas mapabuti. Hindi siya makagawa ng anumang praktikal na gawain. Alam kong naglilingkod ako bilang leader na nahaharap sa ilang mga paghihirap at problema. Kung hindi ko mahaharap ang mga yon at gagawa, mapapaalis din ba ako? Ay, gusto kong maging karaniwang miyembro ulit na walang ganong pananagutan. Iniisip ko na gagawin ko ang tungkuling ito sa ngayon dahil kakahirang lang sa akin at kung lalabas na hindi ako sapat, dapat akong magbitiw kaagad para hindi ako makagawa ng kasamaan na pwedeng makapinsala, pwedeng mawala ang huling destinasyon ko dahil doon. Naipit ako sa kalagayang yon. Takot na hindi magawa ang tungkulin na managot sa anumang problema. Nang makaranas ako ng paghihirap sa gawain, natakot akong baka di ko mapagtagumpayan yon. Napakatagal kong natigilan sa isang mundo ng sakit at paghihirap. Tapos, ang mga salita ng Diyos na naghahayag ng diwa ng disposisyon ng Antikristo ay nagbigay sa akin ng ilang kaalaman. Kapag may ginawang maliit na pagbabago sa iyong tungkulin, gawin mo ang ipinagagawa sa iyo at gawin mo rin ang makakaya mo. At ano man ang gawin mo ito ng maayos ng buong kapangyarihan mo, puso mo at lakas mo. Ang nagawa ng Diyos ay hindi mali. Kahit ang simpleng katotohanan ito ay wala sa puso ng mga Antikristo. Ano ang nasa puso nila? Hinala, pagdududa, pagsuway, tukso. Napakasimpleng bagay, subalit naliligalig ang Antikristo tungkol dito. At paulit-ulit itong pinag-iisipan kaya hindi sila nakakatulog. Bakit ba sila ganito kung mag-isip? Bakit sila nag-iisip sa napakakomplikadong paraan tungkol sa simpleng bagay? Simple lamang ang dahilan. At iisa lamang ito. Sa bawat gawain o anumang plano ng bahay ng Diyos, patungkol sa kanila, mahigpit nilang iniuugnay ang bagay na yon sa kanilang patutunguhan at sa pagnanais nilang magtamo ng mga pagpapala. Ito ang dahilan kaya iniisip nila, kailangan kong mag-ingat. Ang isang maling hakbang ay pagkakamali ng bawat hakbang.
Makakapagpaalam na ako sa pagnanais kong magdamo ng pagpapala at yun na ang katapusan. Hindi pwedeng hindi ako mag-ingat. Ang bahay ng Diyos, ang mga kapatid, mas mataas na pamunuan, maging ang Diyos, hindi sila maaasahan. Hindi ako nagtitiwala sa kanila. Ang taong maaasahan at mapagkakatiwalaan ng husto ay ang sarili mo. Kung hindi ka magpaplano para sa sarili mo, sino pa ang mag-aalaga sa'yo? Sino pang magsasaalang-alang sa mga inaasam mo at kung magtatamo ka ng mga pagpapala? Kaya kailangan kong magsikap na gumawa ng mga plano para sa sarili ko at gumawa ng mga paghahanda. Hindi ako pwedeng magkamali at mawala ng ingat kahit kaunti. Kung hindi, magiging madaling lituhin at pagsamantalahan ako ng mga tao. Matapos ko itong basahin, naunawaan ko na normal na makaranas ng mga pagbabago sa tungkulin at dapat pakitunguhan ko yun ng tama. Dapat kong gawin ang makakaya ko para mas mapabuti ang gawain at matupad ang responsibilidad ko. At kung hindi pa rin ako magtagumpay, dapat masaya kong tanggapin ang pagpapaalis sa akin. Binabago ang mga tungkulin ayon sa pangangailangan ng bahay ng Diyos at sa personal na kakayahang tanggapin ang tungkulin. Wala yung kinalaman sa mga kinahinatnan ng tao. Oo nga. Pero kulang ako ng tunay na pananalig sa Diyos. At hindi ko pa nauunawaan ang pagbabago sa mga tungkulin sa bahay ng Diyos. Mayroon akong baluktot na pananaw na nauugnay ang tungkulin ko sa destinasyon ko kung ako man ay pagpalain sa huli. Hinuhulaan ko ang lahat. Mapagbantay ako laban sa Diyos, takot na malantad at matanggal at maiwan ng walang katayuan. Labis ko yung iniisip at labis na nadadala ng kasamaan. Oo. Sinusubukan kong linlangin ng Diyos para maprotektahan ang pansarili kong interes. Gumagawa ng mga plano ng pagsuko kung hindi ako makakagawa ng maayos. Di ko iniisip kung paano gagawin ng mabuti ang tungkulin. Nakatuon ako sa mga inaasam ko sa hinaharap. Ang pag-angat sa akin ng Diyos na kumilos bilang leader ay pagkakataon ko para magsanay, para magkaroon ako ng pag-unlad sa gawain at sa pagpasok sa buhay. Pagmamahal yun ng Diyos sa akin. Pero binaluktot ko ang ideya ko ng pagmamahal ng Diyos. Iniisip na malapit na akong matanggal. Hindi ba yun paglapastangan sa Diyos? Oo nga. Hindi ba tiyak kong inihahayag ang masamang disposisyon ng isang antikristo? Tama ang pagsusuri mo. Ang ating tungkulin ang ibinigay na gawain ng Diyos sa atin para makasulong tayo. Ang pagpasok natin sa buhay ay mas mabilis na uunlad sa ganun. Yan ay pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Ang mga haka-haka natin na nais ng Diyos na alisin tayo ay maling kaunawaan sa Kanya at kalapastanganan. At yan ay napakasakit para sa Kanya. Oo nga. Tama. Inalala ko ang inihayag ko noong panahong yon. Ni hindi ko naunawaan ng Diyos. Nadaig ako ng mga haka-haka. Labis akong balisa. At hindi ko lubos maisip kung bakit ako nagkaganon. Kung nasaan talaga ang ugat ng problema. Nabasa ko pa ang mga salita ng Diyos na naglalantad ng disposisyon ng mga antikristo. Ang mga antikristo ay hindi naniniwalang may katotohanan sa salita ng Diyos. Hindi rin sila naniniwala sa kanyang disposisyon, identidad o diwa. Itinuturing nila ang lahat ng tao ayon sa pag-iisip at pananaw ng tao para pag-aralan at suriin ang lahat ng nangyayari sa paligid nila. Oo nga. At ayon din sa mga pananaw, mga pag-iisip at katusuhan ng tao nila tinitingnan ang paraan ng pagtrato ng Diyos, ang iba-ibang gawaing ginagawa niya sa mga tao. Ginagamit nila ang pag-iisip at mga pamamaraan ng tao, ginagamit ang lohika at pag-iisip ni Satanas sa pagmamasid sa disposisyon, identidad at kakanyahan ng Diyos. Halata namang, hindi lamang hindi tinatanggap ng mga antikristo ang disposisyon, identidad at diwa ng Diyos, kundi puno sila ng mga haka-haka tungkol sa disposisyon, identidad at kakanyahan niya. Ang pumupuno lang sa kanila ay pangunawa ng tao. Wala rin sila ni katiting na tunay na kaalaman patungkol dito. Dahil dito, paano binibigyang kahulugan ng antikristo ang disposisyon, identidad at kakanyahan ng Diyos? Maaari ba nilang mapagtibay na ang Diyos ay matuwid at para sa tao siya'y pag-ibig? Siguradong hindi. Ang pakahulugan ng mga antikristo sa katuwiran at pagmamahal ng Diyos ay isang pagdududa. Oo nga. Ang disposisyon ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang identidad at tinutuyari nila ang kanyang disposisyon. Punong-puno sila ng pag-aalinlangan at puno ng pagtanggi at paninira dito. Kaya ano pa ang tingin nila sa kanyang identidad? Ang disposisyon ng Diyos ay kumakatawan sa identidad niya. Sa gayong pagturing na katulad ng sa kanila, tinatanggi nila ang identidad ng Diyos. Ito ang kakanyahan ng mga antikristo. Amen. Amen.
Ipinapakita ng mga salita ng Diyos na hindi naniniwala ang mga antikristo na ang mga salita niya ang katotohanan. Tama. Lalong hindi nila kinikilala ang matuwid niyang disposisyon. Hindi nila ibinatay sa mga salita niya ang opinyon nila, kundi ay pinapakitunguhan ng lahat batay sa pag-unawa ng tao at lohika ni Satanas. Nagkikimkim din ako ng ganong antikristong disposisyon. Nawala akong pag-unawa sa matuwid na disposisyon ng Diyos kapag nauugnay yon sa pagsasaayos ng mga posisyon ng iglesia. Tinitingnan ko to sa mga lohika gaya ng pag mas malaki sila, mas mahirap pag nahulog sila, at ang pakong hindi matibay ang pagkakabaon ng minamartilyo ng husto. Inakala kong ang pagkakaroon ng mas maraming katayuan ay mas mabilis lang na maglalantad sa akin. Kaya kahit tinanggap ko ang posisyon ko, pinanatili ko ang pagbabantay ko laban sa Diyos. Takot na malantad at matanggal, pagkatapos ay mawala ng huling destinasyon sa huli. Nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos pero hindi nagbago ang pananaw ko sa mga bagay. Hindi ko hinanap ang katotohanan pag may problema o tiningnan yun ayon sa mga salita niya. Sinuri ko ang gawain niya batay sa mga satanikong kuro-kuro. Ipinapalagay na ang Diyos sa isang diktador na magtatanggal sa akin sa kaunting kamalian. Hindi ba pagtanggi ko yon sa disposisyon ng Diyos at paglapastangan ko sa Kanya? Tama. Sa tuwing inaalis o tinatanggal ang tao, nakabata yun sa prinsipyo. Nakabata yun sa kakayahan at katauhan ng isang tao, kung hinahanap ba nila ang katotohanan at kung nasa anong uring landas sila. Hindi sila tinutukoy bilang isang tao, inaalis at tinatanggal batay sa paminsan nilang pagsuway o pagpapahayag. Totoo yan. Sa mga inilalaan ng sarili sa Diyos at hinahanap ang katotohanan, mabibigyan pa sila ng pagkakataon kung meron silang mga paglabag. Oo nga. Tatabasin sila at iwawasto at sino mang nagsisisi at nagbabago ay patuloy na magagamit at malilinang. Tama. May ilang huwad na leader na hindi gumagawa ng praktikal na gawain pabaya sa mga tungkulin at isang leader na hindi ginagampanan ng mga obligasyon niya. Ang ganoong tao ay mapapaalis sa posisyon. Tama ka. Pero hanggat hindi sila gumagawa ng bawat uri ng kasamaan, hindi sila basta-basta lang tatanggalin at patatalsikin. Ganun Tama. nga. Magsasaayos ang bahay ng Diyos ng isa pang angkop na tungkulin para sa kanila. Binibigyan sila ng pagkakataong magsisi. Tama. Mayroong mga antikristo na ayaw tumanggap ng anumang katotohanan na gumagawa lang para sa katayuan at kapangyarihan nila para makontrol ang iglesia. Sila lang ang nalalantad at naaalis, itiniwalag mula sa iglesia. Tinatrato ng bahay ng Diyos ang mga tao ng patas at makatarungan. At ang katotohanan ang may impluensya rito. Walang mabuting maaakusahan ng mali. At Totoo. walang masamang basta na lang palulusutin. Tama. Amen. Napagtanto ko na nang matanggal ako sa posisyon ko bilang isang leader. Dahil yun sa sakim ako, likas na kasuklam-suklam at hindi ko isinagawa ang katotohanan. Hinahadlangan ko ang gawain ng iglesia. Yun ang disposisyon ng Diyos na dumarating sa akin at nagbibigay sa akin ng pagkakataong magsisi. Oo nga. Pero kumilos akong parang walang pananampalataya, walang pananalig sa pagliligtas ng Diyos at hindi siya nauunawaan. Napagtanto ko kung gaano ako napinsala ng satanikong pilosopiya na kapag mas malaki sila, mas mahirap kapag sila'y nahulog. Oo. Hindi lang ako nilamon ng mga maling pagkaunawa laban sa Diyos, mas naging tuso rin ako at masama. Hindi na ako dapat mabuhay sa satanikong lohika at batas. Dapat kong tingnan ng mga bagay batay sa salita ng Diyos. Ang pagtanggap sa tungkulin ng pagiging leader ay pagtataas ng Diyos at siya ang nagbibigay sa akin ng pagkakataong matuto. Oo. Kailangan kong pahalagahan ito. Naging isa akong hadlang sa tungkulin ko noon. Pero ngayon, kailangan kong magbayad ng halaga sa tungkulin para makabawi sa pagkukulang ko. Masanapin ang mga prinsipyo ng katotohanan, ibigay ang lahat at gawin ng mabuti ang tungkulin. Amen. Mabuti na nabago mo ang mga maling ideyang ito at naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Oo, salamat sa Diyos. Diyos. Kung pag-iisipan talaga ang tungkol dito sa mga taon na ito, nagkaroon na ng maraming huwad na lider at antikristo sa sambahayan ng Diyos na natanggal. Hindi sila pinatalsik ng dahil sa posisyon nila, Tama. kundi dahil hindi nila hinahanap ang katotohanan at ayaw tahakin ang tamang landas. Oo nga. May ilang tao na hinanap ang katotohanan at naglingkod bilang mga lider. Kahit na naghayag sila ng ilang katiwalian at gumawa ng ilang paglabag, nagawa nilang tanggapin ang katotohanan matapos mapungusan, matapos mapagsabihan. Ngayon, mas higit silang lumalago sa kanilang mga buhay. Tama. Para sa mga naghahanap ng katotohanan pag gumaganap sila ng tungkulin, pumapasa ng maraming responsibilidad, nagkakamit sila ng maraming pagkakataon upang palaguin ang sarili. At mas maperpekto pa ng Diyos. Amen. Ngunit ang mga hindi naghahanap ng katotohanan ng mga prinsipyo sa tungkulin at tumatangging tanggapin ang mahatulan, makastigo, matabasan at maiwasto.
Hindi nababago ang mga tiwaling disposisyon. Ano man ang kanilang katayuan, sila ay aalisin sa bandang huli. Totoo. Salamat sa Diyos. Ito'y nagbibigay liwanag. Nauunawaan kong walang kinalaman sa posisyon ng tao ang paglalantad at pag-aalis sa kanya. Ang tunay na mahalaga ay kung kaya niyang tanggapin at hangarin ang katotohanan. Totoo. Ang pag-unawa sa katotohanan ay magpapalaya sa atin sa mga gapos ng mga satanikong pilosopiyang ito. Oo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-unawa sa mga bagay na ito ay nagpalaya rin sa akin. Kapag inaalala ko ngayon kung paano ako nagkamali sa pag-unawa ko, ramdam ko kung gaano ako kawala sa katwiran, kahangal at bulag, walang pag-unawa sa Diyos. Tama. Tahimik akong nanalangin sa Diyos sa puso ko. O Diyos, salamat sa iyong paggabay, sa pagtulot mo na makita ko ang kapangitan ko, at sa pagpapakita sa akin kung gaano kalaking harang ang mga satanikong kuro-kurong ito sa ating dalawa. Wala akong pakiramdam at walang kamalayan. Mali ang pagkaunawa at walang alam sa iyong naramdaman. Ako'y naging napakamapanghimagsik at labis akong nagsisisi. Isang araw, nabasa ko ang artikulo kung saan ipinahayag ng author ang kalagayan ko at sinipi ang ilang salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng landas ng pagsasagawa. Ang pagganap ng tao sa tungkulin ay ang pagsasakatuparan ng likas sa kalooban ng tao, yaong posible para sa tao. Noon lamang natutupad ang kanyang tungkulin. Ang mga depekto ng tao sa kanyang paglilingkod ay unti-unting nababawasan sa pamamagitan ng umuunlad na karanasan ng pagpapailalim niya sa paghatol. Hindi ito nakapipigil o nakaaapekto sa tungkulin ng tao. Yaong mga tumitigil sa paglilingkod o sumusuko dahil sa takot na maaaring magkaproblema sa kanilang paglilingkod, ang pinakamatinding karuwagan sa lahat. Oo nga. Walang kaugnayan sa pagitan ng tungkulin ng tao at kung siya'y pinagpala o isinumpa. Ang tungkulin ay kung ano ang nararapat tuparin, ito ang bigay sa kanya ng langit, at hindi dapat umasa sa mga gantimpala, kondisyon o dahilan. Saka lang niya nagagawa ang tungkulin. Oo nga. Ang mapagpalay kapag ang tao ay nagawang perpekto at nagtatamasa ng mga biyaya matapos mahatulan. Ang maisumpay kapag hindi nagbago ang disposisyon ng tao matapos magdanas ng pagkastigo at paghatol. Iyon ay kapag hindi pa sila nagawang perpekto kundi pinarusahan. Ngunit napagpala man sila o naisumpa, dapat tuparin ng mga nilalang ang lahat ng kanilang tungkulin. Gawin ang dapat nilang gawin at gawin ang kaya niyang gawin. Ito ang pinakamaliit na bagay na dapat gawin ng tao, isang taong naghahanap sa Diyos. Tama. Hindi mo dapat gawin ang iyong tungkulin para lang mapagpala at hindi ka dapat tumangging kumilos dahil sa takot na maisumpa. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na ito. Ang pagganap ng tao sa kanyang tungkulin ang dapat niyang gawin. At kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin, ito ang kanyang pagkasuwail. Oo nga. Amen. Amen. Habang iniisip ko ito, naunawaan ko ang kalooban ng Diyos. Hindi ganun kalaki ang inaasahan ng Diyos sa tao. Nais niya lang hanapin natin ang katotohanan. Nagawin natin ang makakaya natin upang simulan ang kaya nating maunawaan at magawa. Tama. Oo Hindi nga. maging madaya, ngunit ibinibigay ang lahat at ginagawa kung ano ang hinihiling ng Diyos sa atin. Tama. Kahit na dumanas tayo ng pagkabigo at kamalian sa proseso, hanggat kaya nating tanggapin ang katotohanan, ang pagtatabas at pagwawasto, malulutas ang problema, makakakita tayo ng pagsulong. Salamat Totoo sa yan. Diyos. Nang matanggap ko ang atas ng Diyos, wala akong pag-uugali ng pagtanggap at pagpapasakop. Takot ako na sa anumang pagsuway, ako'y matatanggal, mawawala ng kahihinatnan at huling destinasyon. Nakita kong wala akong pag-unawa ng gawain ng Diyos. Sa mga taong yon ang paniniwala ko sa Diyos at paggawa ng tungkulin, hindi yun para palugurin ng Diyos. Pagsisikap lang yun para sa aking kinabukasan at destinasyon. Napakasakim ko at tuso. Tama. Ang isang tungkulin ay isang atas na nagmula sa Diyos at responsibilidad ito na kailangang tuparin ng bawat nilalang. Oo. Hindi mahalaga kung tayo ay pinagpala o sinumpa, kailangan nating gawin ang tungkulin natin. Hindi ako pwedeng tumanggi dahil sa takot na gumawa ng masama. Sa kabila ng hamak kong pagpasok sa buhay at kawala ng realidad ng katotohanan, itinaas ako ng Diyos para maglingkod bilang leader, hindi yun dahil sa karapat-dapat ako, kundi dahil sa pag-asang magagawa kong hanapin ang katotohanan, matanggap ang paghatol, pagkastigo, pagtatabas at pagwawasto, at patuloy na mapagbuti ang pagkukulang ko, at sa huli ay magawa ko ng husto ang tungkuling ito. Oo Amen. nga.
Nang naunawaan ko ang kalooban ng Diyos, mas nagkamit ako ng kumpiyansa sa pagharap sa mga problema. At nakamit ko ang pagpapasya na palugurin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Nabasa ko ito sa mga salita ng Diyos matapos yon. Ano ang mga pagpapahayag ng tapat na tao? Ang pinakapunto rito ay isagawa ang katotohanan sa lahat ng bagay. Kung sinasabi mong matapat ka, ngunit lagi mong isinasantabi sa iyong isip ang mga salita ng Diyos at ginagawa ang anumang balang maibigan mo, ito ba'y pagpapahayag ng isang matapat na tao? Sinasabi mo, mahina ang kakayahan ko, pero tapat ang aking puso. Kapag may tungkuling dumarating sa'yo, natatakot kang magdusa o na kung hindi mo ito tinupad, kailangan mong managot kaya nagdadahilan ka para iwasan ito at nagre-rekomenda ng iba. Ito ba ang nakikita sa isang matapat na tao? Malinaw na hindi ito ang nakikita sa matapat na tao. Paano ba dapat kumilos ang matapat na tao? Dapat silang tumanggap at sumunod, maging tapat sa paggawa ng kanilang mga tungkulin sa abot ng makakaya. Nagsisikap na maabot ang kalooban ng Diyos. Ito ay ipinapahayag sa ilang paraan. Ang isang paraan ay dapat mong tanggapin ang iyong tungkulin ng may katapatan. Huwag mag-isip ng iba pa at huwag magdalawang isip. Huwag makipagsabwatan. Ito ay pagpapakita ng katapatan. Ang isa pang paraan ay ang paggamit ng iyong buong lakas at puso. Sasabihin mo, ito ang lahat ng magagawa ko, gagamitin ko ito at ilalaan ng lubusan sa Diyos. Hindi ba ito ang pagpapahayag ng katapatan? Oo nga. Ilaan mo ang lahat ng mayroon ka at lahat ng magagawa mo. Ito ay pagpapakita ng katapatan. Oo. Kung hindi taos sa puso mo na ihandog ang mayroon ka, kung itinatago at itinatabi mo ito madulas sa iyong mga kilos, iniiwasan ng tungkulin at ipinagagawa ito sa iba sa takot mong pasanin ang mga kahihinatnan nito, kung gayon, pagiging matapat ba ito? Talagang hindi. Ang pagiging matapat, kung gayon, ay hindi lang ang pagkakaroon ng hangarin. Kung hindi mo ito ginagawa kapag may nangyayari sa'yo, hindi ka matapat. Dapat mong isagawa ang katotohanan at magkaroon ng mga praktikal na pagpapahayag. Ito lang ang paraan para maging matapat. At ang mga ito lang ang mga pagpapahayag ng isang matapat na puso. Tama. Amen. Gusto ng Diyos ang mga matapat. Hindi sila takot na pumasa ng mga responsibilidad, kundi gumagawa ng mabuti para palugurin ng Diyos. Ibinibigay nila ang lahat sa paggawa ng anuman. Talagang napahiya ako sa pag-iisip tungkol dito. Gusto kong palugurin ng Diyos pero nang tumanggap ako ng isang ibinigay na gawain ng Diyos, naging hindi ako matapat at nais kong kumawala roon. Nagsasalita lang ako ng ilang bagay na magandang pakinggan pero niloloko ko lang ang Diyos at hindi ako matapat sa puso ko. Nang mapagtanto ko ito, alam kong hindi ako pwedeng magpatuloy sa ganung daan. Bagaman marami akong mga problema at pagkukulang, kailangan kong isagawa ang pagiging matapat alinsunod sa mga hinihingi ng Diyos. Kailangan kong gawin ang tungkulin ko sa abot ng makakaya ko. At anuman ang kalabasan ng mga bagay, susunod ako sa mga pangangasiwa ng Diyos. Matapos ang nangyari, lubos na akong huminahon. Kapag naharap ako sa paghihirap, nananalangin ako para lutasin ito. At pag ako'y naguguluhan, nagsisiyasat ako kasama ang mga kapatid. Nagawa kong lumutas ng maraming problema at paghihirap. Salamat sa Diyos. Tama. Kung tunay tayong sasandig sa Diyos, makikita natin ang kanyang paggabay. Amen. Magkakaroon ng pananalig sa kanya at magiging handang gawin ang lahat sa paggawa para sa kanya. Amen. Salamat sa Diyos sa paggabay niya. Amen. Ipinakita sa akin ito kung paano ang paghatol ng Diyos ay ang pagmamahal at pagliligtas niya sa atin. Tama. Nawala ang takot kong tumanggap ng pananagutan at hindi na ako nagsasanggalang. Bagaman marami pa rin akong tiwaling disposisyon, handa ako sa paghatol, pagkastigo, pagtatabas at pagwawasto ng Diyos at hanapin ang paglilinis at pagbabago. Salamat sa Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos.